God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. We are excited po sa araw na ito kasi mag-uumpisa po tayo ng ating episode sa chapter 5 ng Galatians. At may pamagat po ang atin pong episode for today that it is for freedom that Christ has set us free. Na ito pong ating kalayaang tinanggap kay Kristo, tayo po ay pinalaya upang tayo po ay mabuhay ng may kalayaan. Ito po ang tema ng buong aklat ng Galatia, ang kalayaan para kay Kristo. Pero habang kayo po ay nagtitimpla ng kape o may ready na kayong kape at kayo po ay ready ng makinig, ay magre-review muna po tayo sa nakaraan po nating episodes. So, let us review sa past episode po natin na atin pong pinag-usapan ang patungkol sa dalawang anak ni Abraham na lalaki, si Isaac at si Ismael. Na ito pong si Ismael was born of a slave woman kay Hagar po. Ito pong maid servant po ni Sarah. At samantalang si Isaac naman po ay ipinanganak kay Sarah na tinatawag nating free woman. Ang istorya po na binibigay ng kasulatan ay nagsasabi na ito pong si Sarah ay walang anak sa kanyang matandang edad. Siya po ay barren. Siya po ay baog. Kung kaya't ito pong si Sarah, she suggested na tabihan ni Abraham si Hagar na kanya pong katulong, and Sarah would then be in charge kapag nagkaanak po. Siya po yung magpapalaki sa anak. Alam niyo po, ito po ay pinag-usapan natin last week na common na practice po ito sa kanilang kapanahunan. So si Abraham po ay ginawa niya po yung sinasabi ng kanyang asawa at tinabihan niya po si Hagar at nagkaroon po sila ng anak at ang pangalan nito ay si Ismael. However, God made it clear, sinabi niya po kay Abraham na hindi ito ang anak na ipinangako niya sa kanya na mapupulpil ng mga pangako ng Diyos sa kanya. Kaya po, after 14 years, ay miraculously ay nagkaanak po itong si Abraham at si Sarah at ang pinangalan po nila ay si Isaac. Dito po, si Apostol Pablo ay gumagawa ng isang allegory and he was interpreting the significance of the actions na nangyari po dito. That Ismael was a product of self-effort, katulad po ng pagtitiwala o ang pagsusumikap na magawa ang kautusan at mapawalang salang isang tao. In contrast naman po, si Isaac naman ay isang supernatural. Supernatural po yung kanyang kapanganakan dahil both Abraham and Sarah was pareho na pong lampas sa edad ng pagkakaroon ng anak nung maipanganak po si Isaac. So we can say that Isaac was a miracle. Ganon din naman po ang kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya is a miracle. Hindi po ito dahil sa ating pinagsumikapan. Tandaan niyo po na ang definition ng biyaya ng Diyos ay we are receiving the good things that we don't deserve. It is unmerited. Hindi po natin to pinagtrabahuhan. And in the same way that Hagar and her son who was a product of the flesh were cast out, so those who seek to be justified by the law ay rejected din po ng Panginoon. Subalit sa kanila na naniniwala sa mabuting balita, sa biyaya ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan bilang pangako o kaloob ng Diyos na walang bayad, katulad ni Isaac po, who came supernaturally to the promise of God, sila po yung tumatanggap ng mana ng Diyos. Paul was saying that we do not obtain right standing with God through the law. Yung katulad po ng kay Hagar o sa babaeng alipin. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan po ng
biyaya ng Diyos, yung katulad po ng kay Sarah, yung babaeng malaya. Kaya nga po in conclusion, hindi na po tayo mga anak ng babaeng alipin o hindi na po tayo under the law. Ngunit tayo po ay mga katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay mga anak ng babaeng malaya. Tayo po ay under grace. Kung natatandaan niyo po, sinited po natin na nakaraan ang Romans chapter 6 verse 14 na nagsasabing, for we are not under grace. Ang sabi po doon, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, ngayon po, simulan po natin ang chapter 5. At patuloy po ko po kayong pinapaalalahan na ito po yung lundo ng Galacia, ng aklat ng Galacia. That dito po sa chapter 5 verse 1, sasabihin po, ito po yung reference verse ng Galatians na sinasabi po sa ating episode na ito at sa chapter na ito, ang kalayaang tinanggap natin at binigay sa atin Hesukristo at para saan ang kalayaang ito. Samahan niyo po ako, Galacia Kapitulo 5, talatang 1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag kayong magpaaliping muli. Ito po yung sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ang salin po sa English translation ay ganito, Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Alam niyo po ang English word na stand fast ay isang expression sa Greek word ng ibig sabihin ay steko, which means to persevere, which means to hold on one's ground, manindigan sa isang sa tinatayuan mo, o yung simpleng sa Tagalog po, yung ang paninindigan. Alam niyo po kung paanong bilang isang mamamayan ng isang bansa, tayo po ay naninindigan sa ating taglay na kalayaan, at kapag meron pong nagsusumikap na tayo po ay pasukin, alipinin, ay hindi po tayo pumapayag. Ganon din naman po, dapat din po tayong manindigan sa spiritual nating kalagayan. Okay? I hope naiintindihan niyo po ito. So nagpatuloy po si Pablo na sinasabing, at huwag na kayong magpaaliping muli. So, ibig sabihin, dati po silang naalipin. And then, tumanggap po sila ng kalayaan. So, sinasabi ni Pablo, huwag na kayong magpaalipin muli. At sa wikang Griego po, ito po ay nagdadala ng idea of being snared or held in a net. Yung pong nasisilo, yung pong nabibihag, yung pong nakukulong. At ang pagkakasilo po ng mga taga-Galacia ay sa mga requirements, sa mga hinihingi ng kautusan na pinagsisikapan nilang gumawa upang makatanggap ng favor o maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. But Paul was saying that freedom from self-justification through the law was purchased. Binayaran na po ito ni Kristo upon the cross, nung siya po ay mapako sa krus. So, sabi niya, don't let yourself be burdened again. Huwag nyo nang pahirapan pa uli ang inyong sarili. Alam niyo po, we must never let anything or anyone bring us back into bondage again. Hindi na po natin ito pinapayagan. Dito po tayo naninindigan. Kaya't ang paghimok ni Pablo sa kanila na manindigan ay nagpapahayag din po that our freedom in Christ doesn't function automatically. May freedom po tayo, tinanggap po natin, subalit hindi po ito gumagana automatically. We have a part to play. Tandaan natin na ang kalaban natin, ayon po sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8, ay katulad ng, ang kalaban natin ng Diablo ay isang kaaway na lagi pong naghahanap ng masisilo. The devil is always seeking whom he may devour. Lagi pong naghahanap sino yung malalapa ng kalaban. At ang legalismo is one of his greatest weapons. Ito po yung sandata ng kalaban. And we must resist
any attempt He makes to draw us back into self-effort. Huwag po kayong babalik sa pagsusumikap ninyo na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan nyo, you are accepted in the Beloved and God has set us free dahil po sa ginawa ni Kristo. Na kahit po paminsan-minsan ay nagkakamali tayo, we should never get back into self-effort para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kahit ano po ang mangyari, kayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon dahil tinanggap natin si Kristo. When God sees us today, believers, ang nakikita ng Diyos ay si Kristo na yung tinanggap. Kaya nga po, sa puso siya tumitingin. Sa puso natin tinanggap si Kristo. And although nakakagawa tayo sa panglabas ang ating aksyon ng mga bagay-bagay na minsan talaga ay foolish, pero hindi po ito ang kinoconsider ng Diyos. Ang kinoconsider ng Diyos ay si Kristo na iyong tinanggap. Kung kaya't palagi ang kang righteous sa harapan niya. Palagi ang kang perfecto sa harapan niya. Palagi ang kang malinis sa harap niya. Ano pong ginamit sa English translation na salitang yung yoke of bondage? At sa context po nito, it makes it very clear that this yoke of bondage na ginamit po ni Paul sa pagsasalita po nito ay nagre-refer po sa Old Testament law. Ito ay isang mapuwersa. It's a powerful statement na walang kaduda-duda na sinasabing ang kautusan ay hindi para sa layuning makapagbigay ng kalayaan. I want you to understand this. The law, ang kautusan po ay hindi ibinigay para sa layuning makapagbigay ng kalayaan at sa halip, ang kautusang ito ay nakakapagpaalipin. Ito po yung layunin ng kautusan. Ang tayo po ay maalipin hanggang sa tayo ay dumating sa hangganan ng ating mga sarili, ng ating self-effort at kilalanin natin na nangangailangan tayo sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos upang tayo ay iligtas. Praise God! Galatia Kapitulo 5, talatang 2, makinig kayo, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Malinaw po sa pangungusap na ito na yung mga false teachers na nasa Galatia po have put forth the claim na para po ang mga taga-Galatian ito ay maging tunay na Kristiyano, ayon sa kanila, they must first accept the rite of circumcision. Yung pong pagtutuli. Yung pong pagtutuli ay practice po ito ng mga Hudyo. At kahit na po dito sa mga Galatia na hindi naman po mga Hudyo, ito po sila po yung mga Gentile nation, ay ipinipilit nila na kinakailangan silang tuliin upang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Please understand po na hindi po mali yung aksyon ng pagtutuli. Paul was circumcised himself. Tuli din po si Pablo. At ano ang sinasabi niya dito? Paul was referring to trusting in some external action to provide justification with God instead of just faith in Christ. Kasi sinasabi ni Pablo na kapag nagpatuli ka, nagtitiwala ka na yung pagpapatuli mo, yung outward action mo, ang nakakapagpa-justify sa'yo. Yun po yung nagiging dahilan para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos instead ng simpleng pananampalataya kay Kristo. Ang mga false teachers po na ito kasi po ay nagtuturo sa mga taga-Galacia na ang pagtutuli and the keeping of the Old Testament law ay kailangan para sa kaligtasan. Ito po yung ginigiit nila. Kaya po it doesn't matter if it is just circumcision o sa kapanahon na natin ngayon, water baptism, holiness, or any other religious act. Kapag ito po ang pinagkatiwalaan nyo, kapag nag-rely kayo dito, anything na pinagre-relyan nyo maliban kay Kristo para sa kaligtasan at para sa justification, it voids the saving effects of Christ sa inyo pong mga buhay. Doon po kapag dumating po tayo sa pagkakataon, nahaharap tayo sa Diyos and we are giving our reason why we should be allowed into heaven. And if we pointed out to our church attendants na palagian tayo na sa church, nagbibigay tayo ng tithes at nag-offering po tayo ng financial help, and then kumikilos po tayo na may kabanalan or anything else, then that is what
our faith is in. Kapag sinabi natin to, ibig sabihin, naandoon sa mga bagay na ito ang ating pananampalataya. Naandoon ang ating paniniwala para po tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at wala sa ating Panginoong Hesukristo. Those of us who would do that are no different sa marami pong relihiyon na nagtitiwala sa kanilang mga ginagawa upang sila ay makatamo ng kaligtasan. Alam niyo po ang tamang tugon na atin pong sasabihin ay ganito, that the only thing that makes me worthy, ang tanging bagay na nagpapaging dapat sa akin upang ako'y pumasok sa kalangitan, and the only thing that makes me worthy to enter heaven is what Jesus did for me. Yung lang ginawa ni Kristo. My total faith is in Him. My trust is in Jesus. It is not Jesus plus nothing. Si Jesus lamang po na tinanggap ko, si Kristo na tinanggap ko sa aking buhay. Yun lang ang dahilan kung kaya ako pwedeng makapasok sa pintuan ng langit. Ang mga katagang si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo ay another way of saying na kung ang isang tao ay aasa sa kanyang gawain, sa kanyang mga nagagawa para sa kanyang kaligtasan, then they cannot benefit in any way from what Christ has done for them. Di po ba ang ginawa ni Kristo nung siya mamatay sa krus ay para iligtas tayo? Pero kung put forward mo ang lahat ng iyong ginagawa para sa iyong kaligtasan, hindi mo papakinabangan ang kamatayan ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo sapagkat hindi ito ang dahilan upang ikaw ay makapasok sa kalangitan. And the only way to appropriate what Jesus did for us is by faith. Ang pananampalataya, ang paniniwala sa tinapos ni Kristo, na si Kristo ay namatay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan, hugasan ng kanyang dugo ang ating kasalanan upang tayo maging malinis sa harap ng Diyos, katanggap-tanggap. At kapag pinaniwalaan natin ito, it means na tinanggap natin si Kristo at si Kristo ay pumapasok sa ating puso at ang Diyos na tumitingin sa puso ay si Kristo ang nakikita kung kaya tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Alam niyo po, posible po ng isang tao ay makapaglagay ng kanyang buong paniniwala kay Jesus concerning His eternal salvation. And yet, pagkatapos po ay malinlang, madeceive siya that God will only bless them in this life nang ayon sa mabubuting bagay na kanyang nagagawa. At marami po ang nalilinlang dito. Pagdating sa salvation, they trust God and they put faith in God by faith. And tama po yun. Pero sa pang-araw-araw na buhay nila, lumalakad po sila na nagtitiwala sa kaya nilang gawin, sa kabanalan nila, at sa mabubuti nilang gagawin upang ang Diyos dinggin ang kanilang panalangin, i-bless sila, ingatan sila. No, mali po yun and that is not true and will keep you from experiencing the abundant life that God, that Jesus Christ has purchased for you. Alam niyo po, sabi po ng John chapter 10, verse 10, nagsasabi po dito na si Jesus ay naparito. Dumating po siya upang bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. There are many true believers in Christ who are saved. Pupunta po sila ng langit and I don't have doubt. Ngunit sa kasalukuyang buhay ay hindi po nakukuha ang pakinabang ng pagkakaroon ng Kristo sa kanilang mga buhay. Christ isn't profiting them. Hindi po napapakinabangan si Kristo sa buhay nila. They cannot get healed. Tingnan niyo po, nagkakasakit sila at namamatay sila sa sakit at si Kristo po ay namatay para sa ating kagalingan. Sabi po ng Pedro ay by His stripes we were healed. Pero hindi po ito napapakinabangan ng maraming mananampalataya. Pero ligtas po sila, pupunta po sila sa langit. They cannot get healed, they cannot get prospered, they cannot be delivered, they don't have joy at marami pa pong iba. Dahil nga, because they are trusting in their own efforts instead of what Christ did for them. Kung hindi mo ito nakikita o nararanasan ang mga benepisyo ng kaligtasan,
ay it is because you have made Christ of no effect sa buhay mo. Nawawalan ng saysay si Kristo sa buhay mo dahil nakabase sa pagsunod mo sa kautusan at paggawa mo ng mabubuting bagay ang iyong pananampalataya. This is a very dangerous situation. Hindi nakabase sa ginawa ni Kristo para sa inyo. I hope naiintindihan niyo po ako that once you put faith on what you do, then what Christ has done, hindi nagkakaroon ng benepisyo ang kamatayan ni Kristo sa krus para sa iyo. Ituloy po natin Galatia Kapitulo 5, talatang 3. At muli kong pinatototohanan sa bawat taong nagpapatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Ayon po sa English translation ng Galatians chapter 3 ay ganito. Sabi po doon, once more I warn any man who allows himself to be circumcised that he is obliged to obey the whole law. Obligado, naoobligahan at nire-require na kapag ginawa mo yung isang bahagi ng kautusan, you are required to obey the whole system of the law. Ang pagpapatuli po o ang circumcision ay isang bahagi lamang ng buong kautusan. At ang pagtanggap nito ang pagtanggap nito ay nakapaglalagay sa iyo upang ma-oblige tayo, mapilitan tayo na sundin ang lahat ng hinihingi ng kautusan hanggang sa kaliit-liitan. Kaparehas ito ng sinasabi ni Apostol Santiago. Sabi po ni James, chapter 2, verse 10, you might follow all of God's law, but if you fail to obey only one command, you are guilty of breaking all the commands that is in the law. Hindi po nag-grade si Lord ng 98% or 99% pagdating sa pagsunod sa kautusan. Ang requirement po ng kautusan ay laging 100%. At wala pong nakagawa nito maliban lang sa ating Panginoong Jesucristo na tumupad sa lahat ng kautusan para sa atin dahil hindi natin kaya. At nung nagawa niya na ito, hindi na po ito requirement sa atin. Tayo po ay nabubuhay nang dala natin ang pagsunod ni Kristo. Kaya po tayo nakakapamuhay ng lalong may higit na kabanalan. Si Pablo po mismo ay 8 araw pa lamang nung siya po ay natuli. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 5. So he was not saying that circumcision prevents people from being saved. Hindi po yung aksyon. He was saying that people cannot trust in any outward acts of holiness on their part para mailigtas sila. Hindi po natin po pwedeng pagtiwalaan ng kahit anong ginagawa natin para sa kaligtasan. Their faith has to be in Christ alone. Dapat kay Kristo lamang po. Tuloy po natin, Galatia Kapitulo 5, talatang 4. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Sabi po ng FSB o Filipino Standard Version ay ganito, kayong mga nagnanais na ituring na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, napalayo kayo kay Kristo at nawalay mula sa kanyang biyaya. Ano po sabi sa English, sa New King James Version? You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by the law. You have fallen from grace. Alam niyo po ang sabi ng NASB. Okay? Sabi po dito, you have been severed from Christ. You who are seeking to be justified by the law. You have fallen from grace. Alam niyo po yung salitang severed ay malimit po ay ginagamit sa American medical system. Ito po ay medical term sa Amerika. Nang ibig sabihin po ng severed, pag sinabing severed yung arm, ibig sabihin naputulan ng kamay. Aba, napaka-serious po nito ang maputulan ng isang bahagi ng inyong katawan. How much more napaka-dangerous na to be severed from Christ, ang mapahiwalay, ang maputol ang relationship kay Kristo. Nangyayari ito when we have turned to the principle of the law for our own salvation. And the expression na nawalay mula sa kanyang biyaya o you are fallen from grace
should be understood. Dapat po itong maunawaan, not in the sense that grace has been taken away from you. Hindi po ganon. Hindi po binabawi ng Diyos ang kaligtasan. But in the essence that they have turned their backs on it. Tayo po yung lumayo. Kapag sinisikap nating ma-justify sa pamagitan ng pagsunod sa mga kagustuhan ng kautusan at hindi lamang i-appreciate natin yung ginawa ni Kristo, tumatalikod tayo sa biyaya ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin that you have fallen from grace. Napalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi tinanggal ang biyaya ng Diyos. Nandun po yan. Lagi po yung nandyan. Lagi po yung nag-aabang sa atin. But we move away from the grace of God. Pwede rin po itong ipakahulugan that you have put yourself into a place where God cannot be good to you. Hindi niyo po maranasan yung kabutihan ng Panginoon or show you His goodness. Hindi may pakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Fallen from grace is not speaking about the American doctrine of losing salvation. Hindi po nawawala ang kaligtasan, but once by one sin. Hindi po sa pamamagitan ng kasalanan. Rather, it is speaking of turning from the method of salvation, which is grace, to seeking salvation by another way. Na parang ito po yung pinupuntahan ng mga taga-Galacia. And if you feel separated from what Christ has done for you, malamang na ang dahilan ay ang mismong sinasabi ni Apostol Pablo dito, that you have turned from the grace of God and you are trying to earn God's favor sa ibang kaparaanan. Yan ang nakakapagpatigil sa kapangyarihan ng Diyos at sa lahat ng ginawa ni Kristo na magkaroon ng epekto sa buhay mo. The antidote is to get back into the grace of God by putting faith in what Jesus did for you and not in what you are doing for Him. Ganun po kalimitan ng kaisipan Ang kaisipan ng mga Kristiyano ay ano ang magagawa ko para sa Diyos. Mabuti po ito. But wag niyo po itong bibigyan ng pangunahing lugar sa inyong buhay ng higit sa pagkilala sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sabi po ng Roma, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 2 ay ganito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we also have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, ang access po natin ay palagian sa pananampalataya. Sundan po natin, Galacia Kapitulo 5, talatang 5, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katuwiran. Wow, praise God! Sabi po sa Ingles, for we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. Lahat po tayo mga born again, lahat po tayo mga born again Christians ay mayroon na ng katuwiran ng Diyos sa ating pong born again spirits. Kaya po natatanggap tayo ng Panginoon. However, we are not only spirits, we also have souls and bodies. And ito po ay naglolong. These souls and body are longing to be changed. Isang araw papalitan po ito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. So there is still a hope for our righteousness. Okay? Meron pa po, tatapusin ito ng Diyos ang kanyang sinimulan na kaligtasan na ibinigay niya sa ating espiritu ay tatapusin niya sa kanyang muling pagbabalik. At ano po itong hope of righteousness na ito? Ang sinasabi dito ni Pablo ay ang pag-asa na ating makakamit o matatanggap ang glorified body at ang bagong kaluluwa na nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakapaghihintay daw po tayo para dito sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pag-asa na makakamit natin ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hope by faith and not by works. Tandaan niyo po yan.
But the Galatians had changed from faith to works. Ito po yung sinasabi ni Pablo. And Paul was in doubt of whether they would see the completion of their salvation. Kaya sabi niya po sa Galatians chapter 5 verse 6, sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi sa pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Alam niyo po, napaka-similar ng verse na ito para sa isang verse sa chapter 6, verse 15 po. Ang sabi po doon ni Pablo, the same book po, Galatians, sabi niya, sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. May pareho po ito. Pwede rin nating idagdag dito na as far as being justified in the sight of God is concerned, walang kahit anong works of righteousness ang makapagdadala ng pakinabang. Dahil ang katotohanang inihaharap dito ni Pablo ay hindi patungkol sa pagtutuli o circumcision. Hindi na po ito issue ngayon. Ang circumcision po ay hindi na issue. Malinaw na pinatunayan na ito ni Pablo sa kanyang mga naunang sulat na hindi kailangan ng pagtutuli para sa kaligtasan ng sinuman. At wala na pong nakikipagtalo ngayon patungkol dito, whether magpapatuli ka o hindi para maligtas. Tapos na po itong issue na ito. However, the same legalistic thinking that Paul countered in these verses ay nabubuhay pa rin po ngayon. Nandyan pa rin po yan ngayon sa mga doktrina ng water baptism. Hindi na po pagpapatuloy. Kailangan mo na magpabautismo para maligtas. Kailangan mo magpa-church membership para maligtas. Kailangan mo na iba't iba pang gawa ng kabanalan. Maganda po ito, but again, ang sinasabi ko po, hindi po ito nakapagliligtas. Mga acts of righteousness that some people preaches that are necessary for salvation. Paul was simply using circumcision as an example of an act of holiness that the people of his day maintained. At kinakailangan daw po ito para sa kanilang kaligtasan. Ang tunay niyang punto ay tanging pananampalataya lamang sa pag-ibig ng Diyos, sa ginawa ng Diyos, sa tinapos ni Kristo. Kagaya ng ipinakita ni Jesus, it is only thing that God demands for justification. Ano lang kailangan para sa justification? Pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. At kung papalitan mo ng kahit anong pagkilos, kagaya ng pagpapatuli, na siyang ginagawa po ng mga taga-Galasya, nangangahulugan lamang ito na hindi mo naunawaan ang kabuuan ng sinasabi ni Pablo sa kanyang mensahe dito. Paul was saying that faith alone in what Jesus has already done is the only thing that can provide salvation for us. Totoo po na ang tunay na pananampalataya ay hindi nag-iisa dahil may kasama po itong paggawa. Gayunpaman, ang pagkilos o paggawa ng pananampalataya are not the cause, but rather the effect. Ito po yung bunga. Kapareho lamang ito ng problema natin sa ngayon. Napakarami pong church people are trying to live holy lives, but they do not have a true faith in Jesus Christ as their Savior. If they were to stand before God at tatanungin po sila what they have done to deserve salvation, the immediate nilang response ay patungkol sa kanilang mabubuting gawa o acts of holiness o church attendance o financial giving at marami pa pong mabubuting gawa. Again, sinasabi ko po, wala pong problema dito. Wag lamang nating gagamitin ito na ito ang magiging dahilan para sa ating kaligtasan. Because regardless of how good their actions are compared to others, they always come short to the perfect standard of God. Kahit ikaw po yung pinakamabuti, pupunta ka pa rin sa impyerno kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Maaaring ikaw ang pinakamabuting napapunta sa impyerno. Maaaring record mo yun. But hindi ka pa rin po punta sa kalangitan dahil hindi mo tinanggap si Kristo. Nais ko pong ulitin na the only response to this kind of questions that would grant them entrance to heaven is for them to say that their only claim for salvation is
faith in Christ, in Jesus Christ as their Savior. Anything more or less is not accepted. Faith in God's grace is all that is needed. At ito po ang dahilan kung bakit po tayo pinalaya ni Kristo. Upang tayo ay maging malaya na sa kautusan at makapamuhay ng may kalayaan. It is for freedom that Christ has set us free. Let us enjoy it. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Life is best lived by grace. Shalom.